Hindi niya man lang tinanong yung opinion ko kung gusto ko bang sumali sa kanila. Hindi niya man lang tinanong kung okay lang ba na... Hi guys! Good morning! Ayan, maagang nag-aayos yung lola nyo today. Nakapagkilay na rin ako, hindi nga lang pantay. Pero hiyaan na. Wala akong papansin niya. So, maaga ako today dahil may imimit akong isang Korean, which is kapitbahay din namin. Kapitbahay pa. Isang building lang kami. So, sa 9th floor siya, sa 12th floor kami. Kapitbahay na yun, no? So, ayan. Siya yung kauna-unahang Koreanang parang naging ka-close ko dito, sa Korea. So, sa tinagal-tagal ko dito, almost 7 years na ako. Magsi 7 years ako nitong May. So, ngayong May, magsi 7 years na ako dito. Oh my gosh. Ang tagal-tagal ko na pala dito. So, siya pala yung parang naging ka-close ko. Nahirapan ako makipag-close sa mga Koreans dahil, or sa ibang Koreans dahil sa bad experience na na-experience ko before nung bago-bago pa lang ako dito. Mga ilang taon. Siguro mag 2 years pa lang ako dito nung na-experience ko yun. So, i-share ko sa inyo yung naging experience ko. Sabi, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko, kung bakit nagkaroon ako ng phobia makipagkaibigan sa mga Korean or sa ibang mga Korean. Lagay muna tayong blush on. Dahil namumutla yung ating face. Ang dami kong breakout ngayon. My God, tingnan nyo naman yung aking noo. Ayan. Tapos meron dito sa lieg. Ito. Diba? Dilipas din yan. Fighting sa mga nakakaranas ng breakout kagaya ko. Ito pa pala. So, ayan. Back to topic tayo. So, ayan. Way back 2015 or 16, may nakilala akong isang Korean which is same building lang din dito sa apartment namin. So, inaantay ko yung tawag ni Koreana. Nakapag-prepare na ako. Magkukwentuhan muna tayo bago tayo gumora. So, ayan, nakilala ko siya dahil yung anak niya naging estudyante namin. So, syempre, nakapalagay ng loob, kapitbahay, tapos estudyante yung anak. Lagi niya ako niyayang magkape, kumain sa labas, or gumala-gala, ganun. So, ako naman, syempre, bago dito, kailangan natin makisama. Ganoon naman talaga, diba? Tapos, nasa ibang bansa pa tayo. Syempre, yung pinapakita niya, diba, pagka-friendly naman, akala ko okay naman. Kasi mabilis ako magtiwala, guys, eh. So, ayan na nga. Lumipas yung mga araw, parang okay na, naging parang ate-ate ko na siya kasi medyo matanda na siya. So, nakakapag-share na ako sa kanya ng kung anik-anik na mga nangyayari, ganon. So, ayun, akala ko okay siya, akala ko mabait talaga siya. Yung pala meron siyang hidden agenda na hindi ko nagustuhan, hindi namin nagustuhan ng asawa ko. So, kung may mention man ako ditong religion, kagaya ng church, hindi po dito kasali yung mga church, kagaya ng church natin, wala. Yung topic lang na to, ha? Labas dito ko kahit na anong religion. Please, huwag niyo sanang masamain yung sasabihin ko, okay? Hindi ko nilalahat. Etong kinukwento ko sa inyo ay based lamang sa experience ko and hindi ko nilalahat. Hindi ko sinasabing lahat ng Koreans ay ganito. Hindi ko sinasabing lahat ng religion ay ganito. So, yan. Disclaimer ko po yan. And wala akong intensyon o masama. Wala akong gustong siraan dito. Gusto ko lang i-share sa inyo para maging aware din kayo next time. Especially dun sa mga bago pa lang dito sa Korea na nanonood ng vlog ko. So, ayan. Yun na nga. So, as time goes by, naging friends kami, close kami. And, syempre, palagi na yung loob ko. Lagi niya ako niyaya kung saan. Ako naman, syempre, sama-sama. Buntis pa ako nun kay So. So, ayun. Hanggang sa isang araw, sabi niya, pupunta lang daw kami sa coffee shop. So, magkakape lang daw. Tapos, after nun, magla-lunch daw kasama ng isang kaibigan niyang Koreana. Gusto niya daw akong ipakilala kasi nga, syempre, mayroon kami English Academy. So, ako naman, parang opportunity yun kasi gusto kong tulungan yung asawa ko makahanap ng mga estudyante. So, ayan. Pero, hindi ko alam. Baka dahil hindi ko lang naintindihan yung sinabi niya. Pero, English-Korean naman, naintindihan ko naman eh. Sabi niya, after daw namin magkape, magla-lunch daw kami together with her Korean friend. And then yun na, nag-drive na siya. Sumakay ako sa sasakyan niya. Hanggang sa nakarating kami dun sa place na, which is simbahan.
Ayun. Syempre ako naman, syempre simbahan yun. Igagalang natin. Kasi nga, as a Catholic, open naman tayo kahit na anong religion, di ba? Especially ako. Yayain mo ako sa ganitong simbahan, go na go ako. Ang tawag doon, gusto mo akong isali sa mga prayers or something, go na go ako. Wala akong problema dyan. So, ayun na nga, kumain kami doon sa kantin. As she said, nakasama yung Korean friend niya. So, gumora naman ako. And na-meet ko nga sila, okay naman, mababait naman sila. Hanggang sa niyaya niya ako magsimba doon sa loob. May kantin yung simbahan nila. And then, niyaya niya akong pumasok doon sa loob mismo, yung parang church na merong isang, hindi siya pari guys. Yung pari nila ay, pari ba tawag doon? Pastora, yun. Babae yung parang preacher nila. Kasi sa atin, di ba, yung pag-Catholic, lalaki yung usually nagmimisa. Pero sa kanila, yung nagpipreach ay babae. So, tinatawag nilang parang Diyos, ganon. Ganon yung tawag nila dun sa babae na yun. So, yun yung ata yung leader nila. So, hindi ko naintindihan. Basta nagsabi-sabi lang siya, no, kung ano-ano. Tapos, nagpipray sila, kumakanta-kanta. Tapos, yun na, hanggang sa niyaya niya ako sa isang room. Tapos, pinapirma niya ako ng papers. Pinapapirma niya ako ng isang paper which is hindi ko naiintindihan kung ano yung nasa papel, kung ano yung mga nakasulat. Syempre, hindi ako pipirma kasi baka mamaya kung ano na yun, di ba? So, sabi ko, hindi ko siya pipirmahan kasi unang-una hindi ko siya naiintindihan kung ano yung nakasulat dun sa paper. Pangalawa, sabi ko sa kanya, akala ko lang kakain lang tayo sa labas. Bakit ganito na yung situation? So, yung explanation ko, hindi niya ako naintindihan kasi nga, syempre, limit lang din naman yung English na alam niya. And yung Korean ko naman, hindi pa ako ganun ka galing magsalita dati. Hindi ko pa na-express yung feelings ko. So, mix Korean and English. And then, sabi niya, sige, pag-isipan mo, siguro next time, pag bumalik tayo dito, pag napag-isipan mo na, baka daw pipirma na ako. So, tinanong ko siya para saan yon, or sabi ko kung pwede ko bang picturean para mapakita ko sa asawa ko kasi curious ako. Hindi niya in-explain sa akin kung para saan yung pipirmahan ko. So, sabi niya, para daw maging member ng simbahan nila, kailangan ko daw i-register yung pangalan ko, yung ID ko, yung address namin, yung mga ganon. So, once na ilagay ko yung ID number ko doon, oh my God, magkakaroon ako ng malaking trouble. Magkakaroon ako ng malaking trouble, guys. So, hindi ko siya pinirmahan, tapos hindi rin nila ako inalaw na picturean yung papel nga, kasi daw for privacy, kasi gusto ko nga rin ipakita sa asawa ko, kaso hindi nila ako pinayagan. So, ayun, to make it short, hindi ko siya pinirmahan, and then nag-continue yung banding, kwento-kwentuhan, tapos pinakilala niya ako dun parang sa preacher nila, yung pastora nila. Tapos yun na, tinanong kong taga saan ako, anong business nung asawa ko, magkano yung kinikita ng asawa ko every month, magkano yung income, kung may mga ibang business pa ba kami. So, di ba parang ang dami na nilang tinatanong na sobrang private naman na hindi naman na dapat nila itanong. Bakit nila tinatanong yung mga ganong bagay, which is, di ba hindi siya appropriate para sa isang simbahan na tanungin yung income ng isang tao. Ganon. So, sabi ko, ako naman kasi, wala akong idea talaga dati sa income ng asawa ko. Ang sabi ko lang, yung asawa ko ay school teacher or yung English teacher. And then, sabi ko, mulayo, hindi ko alam kung magkano yung sinasahod niya kasi hindi ko naman tinatanong. Unang-una, bago pa lang ako dito, baka isipin ng asawa ko, bakit mo tinatanong yung sahod ko? Bakit ka interesado sa sahod ko? Siyempre, dati iniisip ko yung ganon. So, wala akong idea. Pero ngayon, siyempre, may idea na ako kung magkano. So, ayun, ang daming mga weird na nangyari. Tapos, ang lagay kasi nun, parang pinipilit niya akong sumali dun sa simbahan na yun. So, una, pinalampas ko siya, guys. Kasi yun, siguro, dahil misunderstanding, baka hindi lang kami nagkaintindihan, kaya ganun yung nangyari. Tapos, naulit pa yon, mga 2 beses pa yung naulit. Siyempre, ako naman sama ako ng sama, ganun. Hanggang sa yung pangatlong punta ko doon, trinay nila akong i-baptize, yung ibabaptize kanila. In-explain niya naman sa akin na pag ibabaptize daw, ang hindi ko lang talaga maintindihan, bakit hindi niya ako tinanong kung okay lang ba sa akin na maging ka-member ng church nila. Diba? Dapat tinanong niya ako, is it okay or do you wanna be a member of our church?
Dapat tinanong niya ako ng ganun. Kaso, hindi niya ako tinanong, guys. Parang alam niyo yun, parang akala niya tanga ako, ganun. Kasi lagi ako sumasama pag niyayaya niya ako, which is, it's my fault also. Kasalanan ko din yun. So, ayun na nga, trinay niya akong ipabaptize para maging member nila. Tapos, syempre hindi ako pumayag. Sabi ko, bakit, para saan to? Tapos sabi nila, pag pumasok daw ako dun sa room na yun, ibig sabihin, kasali na ako sa grupo nila. So, para silang mga kulto. And then, yun na, shinare ko na siya sa asawa ko after nun, yung pangyayari na yun. And, syempre, nag-away kami ng bongga. Sinabihan ako ng asawa ko na tanga-tanga daw ako, ba't kasi ako sama ng sama. Syempre, guys, kasi, nasa isip ko nun, syempre, kailangan ko makipagkaibigan. Unang-una, estudyante namin yung anak niya. Pangalawa, kapitbahay namin siya. Paano pag nagkaroon ako ng bad impression? Diba? Yung Pilipina na yan, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, lagi yun yung nasa isip ko dati. Yung parang hindi ako marunong tumanggi. So, ayan, yun yung naging experience ko. And simula nun, pag tinatawagan niya ako, lagi ko sinasabi, no, busy ako. Tapos, madami akong kailangan gawin. Kailangan ko tulungan yung asawa ko. Basta madami na akong excuses. Tapos, lagi ko na siya iniiwasan. Lagi siya nagdo-doorbell dito sa bahay or nag-iiwan siya ng pagkain sa labas ng apartment namin. And, ayun, hindi ko siya kinukuha. Or minsan, pag iniiwan niya na lang sa labas, syempre kukunin ko kasi sayang naman. Pero most of the time, pag may bit-bit siyang pagkain, tapos magdo-doorbell siya, hindi ko na siya pinabubuksan. Hanggang sa lumipat na sila ng bahay, yan, hindi na kami nagkita. Tapos, nagsorry naman siya. Sabi niya, pasensya na daw kung ganun yung yung nangyari, kung hindi daw maganda yung encounter namin, yung last na pagkikita namin, kung hindi daw maganda, baka daw nagkaroon kami ng misunderstanding. Tapos yun, nagsorry naman siya, guys. Tapos yun, hindi ko na lang siya nireplyan, and doon na natapos. Diba? Naintindihan niyo ba? Ang gulo, no? So, yun, parang kasi ang labas sa akin. Kaya nasabi kong bad yung experience ko kasi parang hindi niya man lang tinanong yung opinion ko kung gusto ko bang sumali sa kanila. Hindi niya man lang tinanong kung okay lang ba na dalhin ko siya sa simbahan nila. Siguro kasi iniisip niya baka hindi ko rin siya maintindihan, or siguro iniisip niya, etong babaeng to, easy go, lucky naman to. So, parang siguro, ginagrab nila yung opportunity dahil yung ugali ko. Siguro na-sense nila na ganun nga, na medyo, eto okay lang to, dalhin natin sa ganito, ganyan, ganyan. So, yun. Ganun yung na-experience ko na kina-word ko na baka pag nagkaroon pa ako ng isang Korean na kaibigan, na Koreana, or sino pa man, baka iinganyo din nila ako sa ganung which is against my will or labag sa kalooban ko, 'di ba? Pangit naman yung gagawa ka ng isang bagay na labag sa kalooban mo. So again, wala akong mini-mention or wala akong problema sa kahit na anong simbahan dahil syempre isa lang naman yung Diyos natin, magkakaiba lang yung pangalan ng mga religions natin. So, ayan, yun lang, tanging dun lang sa tao na yun. Hindi sa church, hindi sa religion, yung sa tao, guys. Although, alam ko naman sa sarili ko na may mali naman talaga ako dun kasi dapat bago ako sumama sa isang tao, tatanungin ko muna yung kung ano yung agenda niya or something, ganon. So, ayun guys, yun lang. Sana may naintindihan kayo. And dun sa mga bago pa lang dito, be careful and be aware sa mga taong gustong makipagkaibigan sa inyo dahil kagaya ng Pilipinas, dito sa Korea, meron din namang may masasamang loob. Hindi ko sinasabing masama yung loob niya. I mean, meron dito mga oportunista, igagrab yung opportunity na sa nakikita nila na parang weak ka, siguro gagrab nila yung opportunity na sa tingin nila, itong taong to madali lang tong kunin. Itong taong to parang mabilis tong magtiwala. So, mag-iingat kayo guys and laging always please consult your husband pag may mga ganun kayong experiences. So, ayan, madami pang kwento behind dun sa mga experiences ko na ayaw ko na lang i-share kasi parang hindi na siya kailangan i-share. Basta yun lang yung na-experience ko, guys, na maaari kong i-share sa inyo. Gulo! So, ayan, ang tagal tumawag ni Koreana. Ano na kayong nangyari? Sabi niya magpa-park lang siya.
So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa kwento ko. Grabe, 14 minutes akong nakaupo dito. Sumakit yung balakang ko. So, ayan. I hope you enjoy. Please don't forget to subscribe. Hit that bell button. And if you have any suggestion for my next vlog, like kung gusto nyo gumawa ng Q&A with my Korean friend, pwede din guys. Kasi tinanong ko, nag-ask ako ng information sa kanya kung okay lang ba na tawag doon, gumawa kami ng vlog together. And she accepted it. So, ayan. Kung may tanong kayo sa Korean, so why not? Ayan, tumatawag na siya guys. See you in my next vlog. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지